Pilipinas. Mag-alas 6 ngayon ng umaga. Napakaganda ng sunset. Petsa ngayon, Mayo 2. Papunta kami ngayon sa dagat. Sasurvey muna kami. Yung tropa nando doon na masyadong excited. Excited lang nila. Sabi mo? Excited. Sila nagpe-prepare. Yan. Ang ganda ng bababa namin ngayon. I mean, yung aming dadaanan. Yan, medyo matarik kasi itong kinalalagyan namin. Nasa parang malapit na sa tuktok ang kanilang bahay dito sa Juan, sa Mindoro. Kaya pagpunta pa lang, ayan, nakikita nyo yung daan, napakatarik niyan. Kinakailangan ng 100% kapangyarihan para makaakyat. Pero pag pababa, medyo maganda. Kaya kailangan pag tumira kayo sa ganitong lugar, kompleto na yung mga gamit nyo. Talagang tatama rin kayong bumili ng magic sarap pagka dumaan kayo ng ganito ka-tarik na daan. Kahapon nakadalawang pahinga kami bago makarating dito sa taas. Matang po ito yung Okay, so mamaya pupunta kami sa Dalampasigan. Sabi ni Robin, ano muna kami, survey. Kukuha raw kami ng bangka at titignan namin kung ano pwedeng gagawin mama itong maghapon na to. Okay, so mamaya na lang ulit. Okay, papunta na kami sa dagat. Ito ang challenge. Ang ganda ng sunset. Ito ang unang challenge. Matarik agad ang dadaan ng pababa. I mean, matarik na hagdan. Ito muna kami dyan. Oo, kaya mo sila. Mga excited yung mga yun eh. Siya nga pala. Okay lang tayo. Siya nga pala itong napakabait na tatay ni Robin. May shoutout kayo, tay. May babatiin kayo. Ikaw, kumustahin kayo? Nablanko si tatay. Mamaya na lang. Paano tayo? Dito muna kami. Oo. Hello? Wala na sila. Ayun. Bilangin natin ang step mula rito sa kanilang pwesto. Step at saka baitang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 36. 1, 2, 3, 4, 5, 46. Malalaki ang hakbang ang lapad ng hagdan nila rito. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Mataas, 56, 57, 58, 59, 60. So, ayan ang dinaanan namin. 16 hakbang. Meron din sa kabila, ganito, papang sasakyan. So, mula rito, bibilangin natin kung ilang steps. 60 na. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 8, 29, 30, 31, 32, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51. Okay, so 110. Wala. Meron. Against the light ako ngayon kasi nasa ano ako. Sunset ngayon. Eksaktong alas 6. Eksaktong alas 6 ngayon. Medyo pababa pa rin yung aming babaybayin. Itong mga nasa unahan ko, asawa ni Robin yung nasa gitna. Nasa kaliwa naman si Christina. Estudyante ko sa welding yan. Din yung isa naman si Ate Marlene, pinsan ko yan, taga probinsya din yan. Tatawid kami ng kalsada. Kasi sabi na Robin, mula sa bahay, mga 3 to 5 minutes lang daw, nasa dagat na kami, mula sa bahay nila. Ito sa kita. Napakarami pa ritong kilyawan. Diyan ako yung araw. Dito ka. Tignan nyo yung baka may sasakyan ha. Taas ka na yan. Bawal pumasok. Hala. Bawal na sa ito mga pagkain. Ito yung mga papasukin namin. Ito yung mga bawal. Lahat ng uri ng sasakyan, lahat ng pagkain. Wala kami pagkain. Lahat ako di pagkain. Paano ito? Private ba ito? Private property? Inarangan lang yan kasi yung mga sasakyan. Kala ko prohibited area na naman eh. Naalala ko yung pinamingwitan namin eh. Dito na tayo. Dadaan na po tayo. Nasa ano ko, vlogger din daw. Yan. Papunta na tayo. Tara sa beach. Ito yung daan papunta sa beach. White Sand ang ano rito, White Sand Beach. White Sand Beach ang tawag. Maganda rin naman ang daan. Ang ganda ng nature pa rin ang dating dito. Oh, game. Mabuhayan, tropang Bembang. Ano daw? So, ito yung tropang lalaki. Asa si Benjak? Bumili, pain. Bumili daw ng ano? Yan. Ito yung pinaka-view ng beach na ito. May mga alas 6 eksakto pa lang, ang dami na kagad tao. Nagdadatingan pa yung iba.
Dito sa kabilang side, medyo ilan lang nakikita ko. Parang masarap na magtampisaw ah. Lugi ako na ito eh. Okay, tignan natin yung itsura ng tubig nila. Gagamit ako ng underwater cup. Okay, so isinuot ko dyan yung aking full mask na snorkel para makita ko talaga at makita nyo rin kung ano ang ilalim ng tubig na pinaliliguan namin dyan sa Mindoro. Karugtong yan ng White Beach. Yung White Beach, mula dyan, lalakad ng pakaliwa, mga wala pang hindi aabot ng mga 1 kilometro, nandoon na. Kumbaga kung i-imagine ninyo, maglalakad lang kayo ng isang buong oval ng football field at saka 1/4 noon, nandoon na kayo. Kung lalakarin nyo mula dyan sa lugar na yan, kung babaybayin ang gilid ng dagat. So ayan, sumabay sa akin si paring Dodi na lumangoy, nag-i-snorkel ako, siya naman ay sumasabay sa akin. Nawiwili rin siya sa paglalangoy-langoy dyan. Ako naman busy sa pag-testing. Tinitignan ko kung ano ang itsura ng ilalim ng beach na ito. So far, ang nakikita ko, kikita nyo rin, may pinong-pinong buhangin at saka merong mga parang mga bato-bato. Parang sinadya. Magkakasama sila. Ayan ang palatandaan na kapag ang inaapakan pa ay meron pang mga bato-bato o parang mga malilit na graba, palatandaan niya na mababaw pa yung tubig dyan. Approximate ko, pag nandiyan dyan kayo sa lugar na yan, ang pinakamalalim dyan na hanggang sa mga bato ay mga hanggang 4 feet. Pag lumampas na kayo dyan sa mga bato-bato na yan, at naramdaman nyo na ang inaapakan ninyo ay parang mapinong buhangin na, yan ay malalim na. Lumalampas na ng 5 feet yun. Kaya ang advice ko sa mga naliligo dyan, kung maliligo kayo dyan, dyan lang kayo sa may medyo may mga bato-bato pa na maliliit. Anyway, malinis naman yung dyan, yung ilalim ng dagat. Kaya kung mapapansin nyo, halos lahat ng tropa, doon lang sila nakabase sa doon lang sila naglalagi sa may parang mga bato-bato. Then yung iba naman, ayan, si Ate Marlene, pinsan ko yan, nag-aaral na lumangoy. Ang lakas ng pwersa niya na lumalangoy. Madaling mapagod yung ganyang style na paglangoy. Okay, so explore pa rin ako. Tinitignan ko rin baka may mga isdang pakalat-kalat dito. Usually sa mga tabi ng dagat, ang mga isdang nandito, mga ano lang naman eh. Tuko. Tawagin tuko. Okay, so nakunan ko na naman ang camera si Ate Marlene. Enjoy siya sa pag-swimming. Marunong na siya lumangoy. Kaya lang pwersado yung bawat galaw eh. Kumbaga sa anong maximum magandang kanyang pwersa. Okay, so far, nawiwili ako sa pagtingin sa mga sari-saring mga bato na nandiyan dyan. Kasi sari-sari ang makikita nyo, magagandang klase yung mga batong nandiyan dyan. Kung pwede lang iuwi, mag-uuwi sana ako. Pero may hinahanap akong bato na kakaiba. Ang una kong target ng mga bato dyan ay yung yung puting-puti talaga. Yung parang tawag dito, parang marmol. Usually, iba dyan, mga marmol naman talaga eh, na shape lang ng nature, kaya parang nagmumukhang bato. So, naghahanap ako ng solid na marmol dyan, na maliit. Okay, so,
nag-try ulit ako na i-focus sa akin yung camera para naman ma-picturean din ako ng konti. Anyway, talagang masisiyahan kayo rito sa lugar na ito kasi napakalinis ng paligid. Wala akong makitang mga dumi kasi yung lugar na yan ay well maintained. Ibig sabihin, talagang may naglilinis dyan sa lugar na yan. Pero yung lugar na yan, ano yan? Free for all yan. Pwedeng maligo kahit na sino. Walang bayad yung dagat dyan. Dumiskarte na lang kayo kung saan kayo pupwesto sa bandang malilim. Kasi walang mga cottages yan. Ibig sabihin, pang ano yan? Pang masa. Kahit na sino pwedeng maligo dyan. Iwasan lang yung mga pagkakalat-kalat. So, pagka napunta kayo dyan, panatilihin lang yung kalinisan, okay na. Wala namang ano dyan, tawag dito. Walang mga cottages, walang bayad, libre. May mga daan pa para makarating dyan. Then kung babaybayin nyo yan, papuntang kaliwa, nandoon na yung tinatawag na White Beach. Yun ang resort. Talagang maraming activity doon na pwedeng gawin. At saka mas maraming tao talaga roon. Laging puno ng tao kasi nandoon yung mga establishment. Pwede kayong bumili ng mga pagkain, magkaroon ng mga water activities. Pero dyan sa pinuntahan namin, wala lahat yun. Pag nagpunta kayo dyan, magdadala kayo ng sarili nyong baon. Okay, so anyway, ang purpose lang talaga namin ay maligo sa dagat. Kasi kung pupunta pa kami sa White Beach, kung maglalakad, para mahihirapan yung ibang tropa kasi babaybayin yung gilid ng dagat, may mga dadaan ng mga bato-bato at saka medyo may kalayon din ng konti. Kulang-kulang 1 kilometro. Pagdating doon, baka mamaya pagod na rin. Ngayon, kung magta-tricycle mula ron kina Robin, ang bayad ng tricycle papunta ron, 150. Okay, so ang plano namin, kung maliligo kami doon sa gabi, kasi maganda ron sa gabi. Maraming activities na nando doon. May live band, pwede mag-relax-relax sa tabi-tabi, maraming mga tindang pagkain, mga inihaw. So, bahala na kayo mamili pagdating doon. Pero dyan, inuna muna namin dyan kasi yan ang pinakamalapit na pwede naming paliguan. Halos katapat lang ng bahay ni na Robin yan. Talagang tapatan lang talaga. Kulang-kulang 10 minutes na paglalakad, nandyan na kayo sa lugar na beach na yan. Okay, so may parang napansin daw sila na isdang pakalat-kalat dyan. Yun ngayon ang tinatarget ko. Nag-focus na ako sa paghahanap ng isda. Kaya ginalagala ko yung aking camera dyan. Yun ang isda naman ang hahantingin ko ngayon. Pag sa ibabaw kasi hindi masyadong nasa parting mababaw lang daw eh. Ang suspetsa ko, parang ano yun, baka bako ko yun, o kaya tuko. Yun lang naman kadalasang nasa dalampasigan, sa mga tabi-tabi. Kaya, panayang hagilap ko dyan. Hindi naman daw nalayo, nasa kanila lang. Sila lang nakakita, hindi ko makita. So, kaya banda yung mga yun. Okay, so, dilapit ko maigi sa ilalim yung aking aking underwater cam. Tinatry ko na ma-hunting yung isdang nakita nila. Sabi nila, parang mga 6 na piraso. So, hinahagila po sila. Hindi ko lang alam kung nasaan sila banda. Okay, so kung mapapansin nyo talagang walang burak yung lugar na yan. Solid lang na puro buhangin, maliliit na bato, walang mga halamang dagat, walang mga sea urchin na delikado baka maapakan. At siguro wala rin ako nakikitang stonefish mula kanina kasi yun ang una kong tinitignan pag ako naliligo sa dagat.
Kaya tinitingnan ko muna yung nilalangoyan ko kung ako napunta sa dagat. Yun ang muna mga hinahanap ko, yung mga hayop na pwede makapinsala sa atin habang naliligo tayo. Tinitingnan ko kung merong jellyfish, may stonefish, may mga sea urchin. Pag wala yun, pwede nang maligo. Ibig sabihin, clear na yung area. Pero sinisipat ko na, ayun, may nakita ko isang isda. Hinahabol-habol ko ngayon. Kaya lang matulin. Hindi ako nakaabot. Mailap. Isa lang yung nakita ko eh. So, hinahanap po kung saan pa nagpunta. Sigurado ako na, kuwan yan eh, na kumpul-kumpul sila eh, sama-sama. Pero isa lang yung, baka yun ang pinakahuli. Ayun, parang may napansin ako sa bandang kanan. So, diretso pa rin ako sa pag-i-snorkel. Nakaka-enjoy pag nag-i-snorkel kasi nakikita mo yung pinakailalim. At the same time, makikita nyo rin kung ano yung nakikita ko dyan. Kasi kung sa ibabaw, hindi nyo makikita yung laman ng dagat. May na lang, medyo gumana yung yung aking underwater cam. Kasi nung unang try ko, nung nasa Kamalo kami, nagloko yung aking underwater cam. Hindi nag-function na maigi. Kaya, pinaayos ko muna. So, napakaganda talaga ng lugar na yan. Ngayon naman si Benny, nag-try. Kunan ko raw siya sa underwater. Ayan, lumalangoy siya ngayon. Kaya lang hindi ko mai-focus masyado kasi ang setup ng aking underwater cam ay naka-reverse. I mean nakatutok kapag kukuha ka ng video. Anyway, nakuha ko rin ng konti. So, naisip ko na ako naman ang mag-relax kasi medyo napagod ako. Ako naman ngayon ang magbibideo ng sarili ko. Okay, so nagpalutang-lutang lang ako dyan. Ganyan ang ginagawa ko sa dagat kapag medyo napapagod na ako. Gusto kong ma-relax yung sarili ko. Nalutang lang ako. Lutang-lutang para mapahinga yung mga braso at saka paa. Mga hita sa kakalangoy. Okay, so naisipan ko na namang nagsuot ako ng goggles. Kasi may nagsabi na doon sa malapit sa akin yung mga isda. Kaya lang pag tingin ko sa ilalim, hindi ko naman maninag, hindi ko makita. Kaya hinahagi-hagilap ko sila ngayon. Ang gamit ko diyan ibang goggles. Kasi hiniram yung aking full mask. Medyo nahihirapan akong gamitin yung goggles na gamit ko kasi yung paghinga ko, yung kinakagat pa na yung tubo para makahinga. Hindi tulad ng full mask, wala ka ng problema. Doon ka nahihinga mismo sa maskara. Sa gamit ko yan, masakit sa ngipin. Kinakagat mo pa kasi masakit sa labi. So, tuloy pa rin ako sa pag-survey sa lugar. So, ganyan ang makikita nyo dyan sa ilalim ng dagat na yan. Yan ay purong buhangin talaga. At saka mga bato-bato. Hindi yan maburak. Walang mga halaman na sagabal. I mean, minsan kasi sa ibang dagat, may mga halaman sa ilalim. Diyan wala talaga clear kasi well-maintained nga yung lugar na yan. Lahat ng mga dumi, tinatanggal, may naglilinis talaga diyan. Pati yung ilalim ng dagat, inaano din nila, nililinis din. Hindi yung sa tabing beach lang. Okay, so patuloy pa rin ako sa pag-i-snorkel. May gusto talaga akong makita kung ano yung mga isdang nakita nila. Kasi yung unang tingin ko kasi parang bako kaya lang hindi ko natutukan. So hinahagilap ko kung nasaan na yung mga yun. Hindi ako lumalayo sa parating mabato para pagka napapagod, ibig sabihin pwede akong makatayo kaagad. Kaya dyan lang ako banda kasi medyo malalim na yung pinong buhangin. Lampas ulo ko na yon. Pagkapagod kayo tapos pag-apak nyo at hindi nyo matungtungan,
parang minsan nakaka-nervyos. Ayun, may napansin ako na isang kuwan, parang bako ko nga ito. Tinutukan ko na talaga siya ngayon. Hinahabol-habol ko. Nagpapahabol naman siya sa akin. Kung saan siya pupunta, sinusundan ko. Mabagal lang ang kanyang kuwan, ang kanyang lakoy. Nasusundan ko kasi siya. Parang nagpapasikat din eh. Oh. Yan. Kaya lang, minsan natigil, minsan lumalayo sa akin. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin nito. Baka pinapainan lang ako na ito. Dalhin ako sa malalim eh. Kaya nagdalawang isip din ako eh. Hindi ko alam kung anong direksyon na ang takbo niya. Kaya medyo hindi ko na sinundan. Baka nagpapasunod lang. Mahirap na. Baka hindi ko mamalayan. Nasa malalim na ako. Although marunong ako lumangoy, kung pagod ka na, mahihirapan ka na rin. Baka hindi pa umabot sa pampang kapag ka naglalangoy ka at pagod ka na. So, ayun pa rin siya. Habol-habol ko pa rin. Pero, inoobserbahan ko muna kung sa palalim siya. Kaya lang, nasa mga bato-bato pa siya. Kaya okay lang. Kasi kung sa pinong buhangin na siya, hindi ko na yan susundan. Baka mamaya nagpapasunod lang. So, kung nasa mga bato-bato lang, okay lang yon. Kasi yun ang palatandaan ko kanina. Sinarbi ko kasi yan. Kapag pinong buhangin na yun nahapakan, lampas tao na talaga yan. Ngayon, kung meron ka pang nahapakan ng mga magkasamang mga maliliit na bato, nasa mga, ano lang yan, 4 to 5 feet. Pinakamalalim na yon, 4 to 5 feet. Sa mga may nahapakang mga bato. Kaya yung tropa, halos lahat diyan sila nakapwesto eh. Walang nakapwesto sa solid na, sa manipis na buhangin. Kaya dyan lang sila nag-i-stay. Anyway, maglulublob lang naman ng konti. Kaya hindi naman kinakailangan sa masyadong malalim. Tama na yung hanggang dibdib. Napakalinaw talaga ng tubig yan. Pag inapakan mo, walang burak na mabubulabog. I mean, hindi lumalabo ang tubig maski apakan yung mga buhangin na yan. Kasi nga, malinis yung tubig dyan. At saka may agos yung kwan dyan. Yung beach dyan. Pagka nag-floating ka, tatangayin ka pakanan. Kaya huwag kang kakampante na mag-floating na nakapikit. Kasi aanurin ka, tatangayin ka papuntang kanan. So yung ganyang yung ganyang mga dagat dapat i-obserbahan ninyo kasi may mga dagat na stable lang pero may mga dagat din na may agos yung gilid. Hindi mo naman malaya, nawawala ka na sa pwesto mo. Kaya maging observant kayo, then payo ko sa mga naliligo sa dagat, tignan nyo maigi yung ilalim muna bago kayo mag-swimming. Baka may mga kwan dyan. Unang-una yung stonefish, delikado, hindi kasi masyado napapansin yan. Kamukha ng bato yan. Tignan nyo kung merong mga ganong mga hayop, mga isda dyan. Hindi nyo sumunod yung mga salabay. Then yung sumunod naman, yung mga sea urchin. Kasi pagka naapakan nyo yun, laging sisi nyo kapag kayo nakaapak ng sea urchin. Napakasakit talaga niyan. Ngayon, kung wala yung mga kwan na yun, yung mga hayop na yun, pwede nang maligo ng safe. Payo ko lang, tignan nyo muna bago kayo maligo talaga. Tignan nyo yung ilalim ng dagat bago kayo mag-swimming. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. At naipakita ko na ng maayos sa inyo kung ano yung ilalim ng pinaliliguan namin. Karugtong lang yan ng White Beach Resort dito sa Mindoro. Until then.